Tulo ka bus driver gikan sa Cebu South ug North Bus Terminal ang nagpositibo sa random drug testing o Oplan Harabas nga gilusad sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 kon PDEA 7 ning Martes Santo, Abril 15, 2025. Gatusan ka mga driver sa pampublikong sakyanan ang gipaubos ni ining drug testing. Sa 55 ka driver sa South Bus Terminal, usa kanila ang mipositibo. Samtang sa 54 ka driver sa North Bus Terminal, adunay duha ka bus driver sab ang nagpositibo. Gani mibutyag ang Regional Director sa PDEA 7 nga gipahigayon nila ang drug testing aron sa kaluwasan sa mga pasahero nga planong mobiyahe karong panahona. This is a nationwide activity being conducted. Considering na sila ba ang public transport nato very important na very critical sa safety sa atong mga passengers. Nagkanayon si Tablate nga kon mo positibo ang driver ni ining drug test, sundan ni nila og usa pa ka confirmatory testing. Sa mga first-time offenders, i-refer kini nila og mga rehabilitation centers. Kung mapamatud-an nga migamit og illegal nga drogas, posibleng bakwion sa LTO ang lisensya sa maong mga driver. Lahi ni sa anti-drug operation ang atong kasuhan. I'm sure kung dili sila mo participate ani, particularly katong na mga franchise. So I assume nga kuhaon tong ilang mga lisensya. Sa laing bahin, bilusad sab ang Police Regional Office 7 kon PRO 7 sa ilahang inspeksyon sa matag terminal, pantalan ug mga simbahan dinhi sa Sugbo karong adlaw. Kini subay silang deployment plan alang sa Semana Santa ug ang Oplan Ligtas Sumvac 2025. Nasuta sa MyTV Cebu News Team nga dili pa puno sa pasahero ang South Bus Terminal ug ang Pier 1 karong adlaw. Apan, matud sa mga terminal ug pier staff nga posible nga sugod ugma Miyerkules Abril 15 magdasok na ang mga mamauliay. Nangunay ang Regional Director sa PRO 7, Police Brigadier General Rodrigo Maranan, sa pag-inspeksyon sa mga terminal ug pantalan. Para makita natin ang kahandaan ng lahat ng ating mga kapulisan. At nakita naman natin, we are very satisfied with the deployment ng Cebu City. Nakita natin may mga police assistance desk. Naniniwala tayo na magiging safe yung biyahe ng ating mga kababayan. Mihatag sab ang PRO 7 ug mga care packages sa kapulisan. Sulod sa maong kit, mao ang tubig, snacks, vitamins ug uban pang mga panagang sa kainit ug kakapoy sa ilang pagbantay sa seguridad. Miluwat sab si Maranan og mga pahinumdom sa mga pasahero ug mga turista. Duty ng pulis natin is more than 12 hours. Kaya kailangan natin silang suportahan. So may kape, may tinapay, may mga vitamins. To see to it na malakas yung mga pulis natin. Sa ating mga pasahero ay sumunod po tayo makipagkaisa sa lahat ng mga security measures na pinatutupad ng Philippine National Police, ng LTO, DOTR at ng ating provincial government and city government. Sapagkat itong mga regulasyon na ito na pinatutupad natin, hindi naman para sila ay pahirapan, hindi para sila ay sikiling o iharas, kundi ito ay para sa kaligtasan ng lahat. Kinis Eliza May Piñaranda, alak sa MyTV Cebu.